tuloy-tuloy nga ang mga balita dito sa Good Morning Boss kung kaya't syempre napapanong pag-usapan itong si Typhoon Ruby. At maraming mga tao dyan o mga netizens ang nagre-reklamo na iba't iba daw yung mga weather forecasts na ibinibigay. Nalilito sila ngayon. So tendency, yung iba sinisisi ang pag-asa. Pero according dun sa mga prediksyon, nakikita naman natin na tama naman yung ibinibigay ng pag-asa. And according to DOST Secretary Mario Montejo, sinabi niya na magtiwala daw tayo mga Pilipino dun sa own State Bureau weather forecast na ibinibigay ng pag-asa sa atin. Kasi kung titingnan daw, compare dun sa mga ibang nagbibigay ng weather forecast or yung mga international agencies, makikita na ang pinakamalapit ay sa pag-asa. Alam nyo, meron kasi yan yung sa Japan at saka sa US. Pero ang paliwanag sa ating kahapon ng mga opisyal ng pag-asa na naging guest natin kahapon, mas accurate ang sa pag-asa dahil yung mga kagamitan natin nandito mismo. Yes. And while yung sa may Japan at sa may US, nakabatay sila ang data nila sa satellite. Sa atin, may mga radar tayo dito. Sa Philippines nga, sa pag-asa, ang gamit nila, may historical data sila na kinoconsider. Right. Ibig sabihin nun, mas contextualize lahat ng mga data and mga sources na pinapasok nila. Unlike the others na outside Philippines, yung general forecast lang. So, kakaiba talaga pag national talaga. Tama ka dyan. In addition to that, Jules, sabi nga ni Secretary Montejo, nabigyan naman natin ng credit yung mga meteorologists ng ating bansa kasi hindi lamang nila inaaral yung mga modelo tulad nga ng sinabi ni Jules, pati daw lahat inaaral nila historical data, tsaka familiar sila sa lahat ng mga models at mga bagong kagamitan ngayon ng pag-asa at dinoble ng pag-asa yung mga kagamitan na ginagamit nila para makapagbigay ng maayos na weather forecast. At saka yung mga kababayan natin na medyo nakikita ko nagre-reklamo sa Facebook, ang paliwanag po ng pag-asa ganito. Kapag nagbigay ka ng storm warning signal, meron kang ample time na to prepare. Hindi ibig sabihin, may storm signal number 2 dyan. Ibig sabihin, mag-expect ka na ng malakas na hangin at saka ulan. Ibig sabihin, may oras ka para magprepara. Yes, tsaka kaya nga siya tinatawag na forecast. Hindi ibig sabihin na sure talaga na yun yung mangyari. Kaya wag natin sisisihin yung mga bureau, yung mga agencies na nagsasabi ng forecast kung sure na mangyari yan. Kasi yun nga, forecast nga siya. Walang kasiguruduhan na 100% siya na mangyari. At syempre, ang takbo ng bagyo, nagbabago-bago ito. Minsan bumibili, minsan bumabagal. Kaya meron naman silang hourly update. Alam mo yun? Kaya nga maganda rin nakatutok tuwing ganitong panahon ay nakatutok tayo sa PTV4 dahil meron tayong panahon TV. Yes, and not only that, syempre marami rin mga apps ngayon ang pwede na nila i-download sa kanilang mga gadgets. Kung saan, actually sa Project NOAA, pwede mo na rin i-download sa'yo para makakuha ka kagad ng fresh information from pag-asa. At syempre meron din po tayong mga, in-encourage natin ang mga viewers natin to, of course, be active sa social media para makakuha ng mga information about Typhoon Ruby. For storm coverage, meron po tayong hashtag RubyPH. For aid and relief efforts, hashtag ReliefPH. For those in need of rescue, hashtag RescuePH. For resolved, hashtag RescuePH tweets, hashtag SafeNow. Para naman po mag-report ng mga floods, hashtag FloodPH. Para sa mga nawawalang tao, hashtag TracingPH. At para naman dun sa mga walang pasok o walang klase, hashtag walang pasok. So pwede nilang i-type lang yan at lalabas na po lahat ng mga information na kailangan ninyo.